Iba talaga ang amin ng bagong sapatos mga dre. What's up mga dre? Kamusta kayo? At welcome na naman sa panibagong unboxing video na gagawin natin ngayong araw na ito. At ngayon mga dre ay ang bubuksan nating sapatos ay ang Jordan 11 Space Jam. So tara na mga dre, let's go! So yun nga mga dre, katulad ng sinabi ko sa intro ng ating video ngayong araw na ito, ang i-unbox natin ay ang Space Jam Jordan 11. Nakare-release lamang mga dre nitong nung last weekend, Sabado yon. Kung naalala nyo mga dre, yung vlog ko nung yung huli kong vlog ay pinakita ko doon, nasabi ko sa inyo may binili tayong sapatos. Actually, hindi ko sinabing sapatos, sabi ko may binili ako at yung binili kong yon ay ang sapatos na ito nga, itong Jordan 11 Space Jam. At sabi ko doon ay sa susunod kong vlog, i-unbox natin yung sapatos na yon. So, ito na ngayon at ipapakita ko sa inyo mga dre kung ano ang hitsura ng Jordan 11 Space Jam. Ito siya. So, from the box itself mga dre, ito yung box niya. Isa siyang classic na box na merong may makikita nyo, merong Jordan na nakasulat dito sa unahan. Tapos ay sa side, kung makikita nyo, may nakasulat na Nike dito. Ganoon din sa kabilang side. At dito naman sa kabila, yung size ng sapatos. So nakasulat dito is Air Jordan 11 Retro Low, Black Varsity Royal White. So yun mga dre, so ito yung kanyang box at tingnan natin ang hitsura ng sapatos na sa loob, which is yung mismong Jordan 11 Space Jam. So pag binuksan natin yung box mga dre, makikita natin na yung kanyang paper sa loob ay parang carbon fiber pattern. So ito yon. At ito na mga dre, ang Jordan 11 Space Jam in low top version. So low top siya mga dre dahil hindi ko alam pero yun yung in-release nila sa taon na ito para dito sa Space Jam version na ito ng Jordan 11. So magkaroon lang tayo ng konting history ng Jordan 11 Space Jam bago ko sabihin sa inyo yung materials na ginamit sa sapatos na ito. So ang Jordan 11 Space Jam mga dre ay unang nalabas o unang ni-release at ginamit ni Michael Jordan noong 1995 against Orlando Magic. Pero sa kasamaang palad mga dre, hindi sila nanalo sa playoffs na yon. Although doon niya unang inilabas ang Jordan 11. At pagkatapos noon mga dre, hindi pa siya na retro up until year 2000. So, first retro version ng Jordan 11 Space Jam is 2000. So, from 1995 na unang na-release yung sapatos, na retro lang siya, first time is noong 2000. At pagkatapos ng 2000, ang sumunod na na-release is 2009. Kung hindi ako nagkakamali, 2009, kung saan sa sobrang sikat ng sapatos na ito ay pinilahan ito ng mga tao at talagang nagkaroon pa ng kaguluhan sa ibang parte ng Amerika dahil lang bawat isa ay gusto magkaroon ng kanilang pair, kaya medyo nagkaroon ng kaguluhan sa mga Jordan outlets. So yun na nangyari noong mga panahon na iyon. Sobrang sikat kasi ng sapatos na ito ng mga time na yun mga dre. At pagkatapos noong 2009, ang sumunod na version is at 2016 kung saan ni-remaster nila yung Jordan 11 Space Jam at ginawa nila ito na as close as possible dun sa original na Jordan 11 Space Jam noong 1995 at year 1996. So yun yung last na nagkaroon ng retro version o ng release ng Jordan 11 Space Jam. At ngayon ngang 2024 mga dre, ito yung panibagong release ng same version ng Jordan 11 Space Jam, pero this time it is in low top version. Ibig sabihin sa atin nga sa Pilipinas ang tawag natin is low cut. So hindi siya yung high top o mid tops na na-release noong mga previous years na iyon. At siya nga pala mga dre, tinawag din itong Space Jam dahil ito ang sapatos na ginamit ni Michael Jordan doon sa pelikula niyang Space Jam. Kaya nga Space Jam ang tawag sa kanya. Kung naalala niyo yung pelikula na yun ni Michael Jordan, ito yung kasama niya sina Bugs Bunny at ang mga Looney Tunes characters against monsters o yung mga malalaking alien na nakalaban nila doon. So hinire nila si Michael Jordan para maging member ng kanilang basketball team doon sa Looney Tunes World.
At ito yung sapatos na ginamit niya noong panahon na siya ay naglaro sa Looney Tunes Land kalaban ang mga Monsters. So yun lang mga Dre, ang kaunting history ng Jordan 11 Space Jam. So yun mga Dre, mapunta naman tayo sa materials na ginamit dito sa sapatos na ito. So kung makikita nyo mga Dre, ang overall look ng sapatos is, well, katulad siya ng mga past Jordan 11 retros at saka yung original. Maliban lang sa low top version siya. So all the materials are the same. Maliban lang dun sa huli nating Jordan 11 na in-unbox at na-review, yung Gratitude. Kasi kung maalala nyo, doon sa sapatos na yon, yung upper part noong Gratitude is made of tumbled leather. So this one mga Dre, ang upper part niya is yung original na tinatawag na ballistic mesh. Medyo nag-research na ako ngayon mga Dre ha. So ballistic mesh o ang tawag din ng iba is cordura, So gawa ng pattern niya dito sa materials na ito. At bukod doon mga Dre, itong part na to na nung sa huli kong vlog, sabi ko ay plastic, hindi pala plastic ang tawag dito mga Dre. Pasensya na kayo, Hindi naman talaga ako professional reviewer ng mga sapatos. So ang tawag pala dito sa part na ito, sa lower part ng sapatos na ito is patent leather. So ang patent leather mga Dre is na-imbento to way back 1800s pa, kung saan ginagamit ito sa mga expensive na mga sapatos ng panahon, mga mamahaling sapatos, dahil ang proseso ng paggawa ng patent leather ay hindi basta-basta noong mga panahong iyon. Pero sa ngayon, syempre, iba ng proseso ng pagbubuo ng patent leather at mas mabilis na. Kaya nagagamit na ito sa mga ganitong sapatos tulad ng Jordan 11. So, ang tawag dito is patent leather. So, ang patent leather is leather sa ilalim, tapos meron siyang coating ng, hindi ko alam kung anong tawag dun sa material na ginamit nila noong 1800s. Pero sa ngayon, ito is plastic na ang ginagamit na coat dito sa leather na to. So, leather plus plastic sa ibabaw, yun ang tinatawag na patent leather. So, dito naman sa ilalim mga Dre, makikita nyo, Unlike doon sa Gratitude, yung sole niya dito is kulay black. Ito is kulay blue. But the same, merong Jordan na may Jumpman dun sa gitna. At syempre, meron ding carbon fiber shank dito sa ilalim ng sapatos. So, para saan ba yung carbon fiber shanks na to? So, ito yung nagbibigay ng rigidity dun sa sapatos na nagiging dahilan para mas maging maging matibay siya at mas kakayanin niya yung pressure yung bigat ng tao na nagsusuot ng sapatos na to. So, dahil ito ay sapatos ni Michael Jordan noong mga panahong iyon, ay para sa kanya talaga o naka-specify sa klase ng paglalaro ni Michael Jordan ang design na ito. Kaya nilagyan nila ng carbon fiber dito to support yung kanyang paa syempre sa hirap na paglalaro ng basketball mga Dre. At ang kaibahan pala nito sa isang typical na Jordan 11 mga Dre is makikita nyo dito sa bandang ito, dito sa gitna, sa may tang nung sapatos. Kasi sa isang Jordan 11, sa isang typical na Jordan 11 mga Dre, ang nakasulat dito is Jumpman Jordan sa gitnang ito. Yan. Pero dito sa Space Jam version, ang nakasulat ay Jumpman Jam. So, ibig sabihin, ito talaga ay yung ginamit sa pelikulang Space Jam. So, yun lang naman ang kaibahan ng Space Jam version ng Jordan 11 sa, halimbawa, sa isang typical na Jordan 11 like Concords or Legendary Blue na colorway. Mabanggit ko na rin pala na sa likod niya sa may heel ay nakasulat ang 23 dito, at pagkatapos yung kanyang Jumpman logo ay nandito rin sa gitna, may maliit na Jumpman logo dyan, at merong kaunting part na leather dito sa part na ito, sa side na ito ng bandang heel. Sa loob naman mga Dre, meron siyang sole na may Jumpman logo sa loob. So yun lang naman at dito naman sa tang niya ay meron ding nakasulat na quality basketball product inspired by the greatest basketball player ever. So, which is Michael Jordan. So, yun ang materials na ginamit dito sa Jordan 11 Space Jam, mga Dre. At yun nga, tulad ng sinabi ko mga Dre, ang Jordan 11 Space Jam ay kare-release lamang nitong May 18 at isa tayo sa mga pinalad na nakakuha ng isang pair doon sa raffle na ginawa. Although napansin ko mga Dre na up until today, so nakita ko na meron pa rin siyang mga available stock like sa Foot Locker, kasi ito sa Foot Locker ko nakuha, at napansin ko mga Dre, meron pa rin silang stocks. Although marami sa mga, of course, sa mga collectors at sa mga Jordan brands enthusiasts,
marami ang kumuha ng sapatos na ito. Nandun ang hype mga dre, ano? Pero unfortunately, ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya masyadong mabili sa mga tao is because medyo mahal siya for a low top version, ano? So, kasi halimbawa, ang isang Jordan 1 low ay nagkakahalaga ng let's say $180. Ito kasi mga dre is much pricey considering na isa siyang low top version. Sa halos presyo na niya yung high top version ng mga Jordan shoes, ano? So, yun lang ang nakikita kong dahilan. Kasi maganda naman yung sapatos kung tutusin. Napakagwapo ng sapatos na to. Ang problema lang is yung pricing na ginawa ng Nike at ng Jordan brands dito sa colorway na ito at sa release na ito. So, syempre kung ikaw nga naman ay bibili ng sapatos na low top, tapos ang presyo niya is kasing presyo ng isang high top version ng sapatos, so magdadalawang isip ka rin talaga kung bibili ka o hindi, ano? So, sa akin kasi on my part, binili ko siya dahil gusto ko siya eh, ano? Well, sa lahat naman ng Jordan versions ng sapatos, para sa akin isa ang Jordan 11 sa pinakamagandang design ng sapatos na nagawa ni Tinker Hatfield. Si Tinker Hatfield, para doon sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya yung nag-design ng mga sapatos ni Michael Jordan, no? So, dahil gustong-gusto ko yung design na ginawa ni Tinker Hatfield sa Jordan 11, kaya kahit low top version, talagang pikit mata binili ko to mga dre dahil gustong-gusto ko talaga to. At bukod doon, syempre, yung Space Jam kasi is yung nandun yung history behind the shoe, ano? So, nandun yung naalala ko kasi nung bata pa ako, napanood ko yung pelikulang Space Jam. At gustong-gusto ko yung pelikula dahil syempre nandun si Michael Jordan at syempre nandun na Looney Tunes, ano? Maganda naman yung pelikula. If you have time mga dre, panoorin niyo ulit yung pelikula na yon ni Michael Jordan. Ang alam ko si LeBron, 'di ba? Siya na yung huling gumawa ng Space Jam, yung bagong Space Jam. So yun mga dre, yun ang dahilan kung ba't ko binili ang sapatos na to. Aside from the fact na medyo pricey siya mga dre, pero pinikit mata ko na lang, binili ko siya dahil gustong-gusto ko ang sapatos na ito. At syempre mga dre, ano, punta na tayo sa ratings ng sapatos na to, ano? Nandito na tayo sa part ng vlog kung saan i-rate natin ang Jordan 11 Space Jam. So, ikino-consider ko dito mga dre yung materials na ginamit at syempre ikino-consider ko rin yung version na ito kumpara sa ibang version ng Jordan 11 Space Jam. At syempre i-consider din natin yung presyo ng sapatos na ito. So, unang-una gusto ko dahil bumalik sila sa original material na ginamit sa mga previous retro version ng Jordan 11. So, katulad nitong ballistic mesh, syempre patent leather, hindi mawawala yan. Yung IC outsole niya, yan. At saka itong kulay na to ng blue ng sole. At syempre yung carbon fiber. So, original material na ginamit, okay sa akin yon. Low top version, parang okay sana kung ginawa nilang mids at least. Pero hindi na ako magre-reklamo. Okay, low top version yan or yung original na high top version, okay pa rin sa akin. Although, syempre, may preference tayo na konti. Sana ginawa nilang at least mid yung release ngayon. At syempre, pangatlo mga dre is yung presyo. For a low top version, sabi ko nga, mahal siya o pricey siya ng konti. So, para sa akin, nag-consider ko rin yung fact na medyo mas mahal siya compared sa ibang mga low top version ng ibang mga versions ng Jordan. So, para sa akin mga dre, ang score na may bibigay ko dito is 9. So, yun. Ano? So, yung design, overall, aesthetic ng sapatos, gustong-gusto ko ang Jordan 11 Space Jam. At yun nga lang, pwede ko sanang gawing 9.5, pwede ko sanang gawing 9.8, pero 9 lang siya dahil na-consider ko yung fact na mahal yung sapato. So, yun lang mga dre, ang rating ko sa Jordan 11 Space Jam, which is 9 out of 10. So, yun mga dre, ano? Sana nagustuhan nyo ang ating unboxing at ang ating review ng bagong release na sapatos na ito, which is Jordan 11 Space Jam. At mag-like din po sana kayo, mag-share, pwede rin po kayong mag-comment sa comment section below. At muli po, ako po ay si Dennis at sa susunod po nating video ay magkita-kita